Okay po. Ah, ano ba itatanong ko? Ano ba 'to? Good evening po sa lahat po. Ano pong pangalan niyo, ma'am? Pangga po. Pangga. 'Di ba ang pangga parang mahal yata 'no? And, Ibig sabihin mahal? Ilonggo po kasi. Pangga? Ilongga words po kasi yung pangga. So originally diyan po kayo sa Pasay or Bali, ano lang, nakikitira lang ako dito sa kapatid ko. Kasi nag-a-apply ako ngayon papuntang Saudi. puntang Saudi? Mag-a-abroad ka na pala, ma'am. Oo, babalik lang kuya kasi doon na din ako galing. Ay, galing po kayo ng Saudi? Ay, ano pong work niyo po doon, ma'am? Ano lang po, sa bahay lang. Okay lang naman po yung trabaho po. Hindi naman po yung sa bahay lang. Kasi marangal naman pong trabaho kasi yan. Oo nga po. Separated po kayo, ma'am? Opo. Okay. Pangalawang sali mo na po ito dito, no? Ay, nung kagabi po, kaya hindi ko po nasagot. Timing din naman po na tumawag si mama. Kaya Okay. hindi Mas priority pa rin So, talaga. ibig sabihin, Mas ma'am, priority yung mama kaysa sa sweetheart. Alam mo na, sir, pagbalik niyan sa Saudi, sir, alam mo na kung ano yung papel mo sa kanya. ganun po ba? Hindi naman. Kasi syempre, ano din po, emergency din po kasi. Oo. Kala ko nga natakot kayo sa akin, ma'am. Ay, Ikaw namatay, sabi ba mo naman yun? Ikaw ba yung kagabi? Kaya sabi ko kay Pasensya ka ma'am, na ha. okay lang po naman, wala nang problema po kasi experience lang naman Ano nangyari sa mama mo, yung ma'am? ganitong Ay wala, ano lang po. May pinag-usapan lang kami ni mama na importante lang. Hindi kayo nag-PM sa amin? Nag-PM po ako, DJ. Nag-PM po ako. Sabi ko, wait lang. Tapos nung pagkatas namin mag-usap ni mama, pagbalik ko, wala na po kayo. Tapos yun, nag-update na lang ako. Yun pala yun kagabi na nagwawalwal ako kasi sabi ko yung mga nagpa-line up hindi naman lang nag-PPM kung matutuloy sila o hindi. Kayo yun pala yun kagabi, ikaw pala yun. Naalala ko na. Opo. Opo. Baka may itatanong ka pa. paano ba? Hindi ko alam yung tatanong eh. Nawala na. So, mag-abroad po kayo ulit, ma'am? Oo. Babalik po kayo ng Saudi? Maganda po. 2 years ulit. Kasi kahit yung kuya ko nasa Saudi din eh. Riyadh. Ay, Riyadh din po ako. Sige. Ano po yun, ma'am? Hiwalay po kayo sa asawa? Ilang taon na po? 6 years na po. Follow-up question, sir. May anak ko kayo. Yun ang kasunod eh. Meron akong anak. Hindi ko talaga itatanggi yun. Kasal po kayo, ma'am? Hindi. Kayo naman po magtanim. Magtanim? Magtanong po. Magtanong. Ano ba? Ilang taong ka na? 35. Pero mukhang 53. Matured ang mukha. So, may asawa, may anak, or something. Single po. So, wala kang asawa. Wala po. Walang jowa. Meron din sa mga previous relationship pero at present, wala na po. So, may anak ka? Single nga po. Pagkakaroon ng... Hindi. Single. Baka malay. Sa ngayon, yung kuan is wala po akong asawa. Pero nagkaroon ng mga previous relationship, mga girlfriend ganun. Pero hindi naman nag-succeed from girlfriend to yan, sa kasal, hindi. So, girlfriend lang. Pinagkakaabalahan mo ngayon? Dito po sa probinsya, simple ang buhay, tatanim po ng gulay. Magsasaka ba?
Ay, nagtrabaho din po ako dati sa ganyan. Sa amin din, kasi probinsya din kasi. Saya, di ba taga ano po ako? Ilongga. Taga Bacolod. Bisaya ang Ilongga, di malambing daw yata ang mga Bisaya. Iba naman yung Bisaya bang Ilongga? Visayas kami, pero ano siya, Ilonggo words talaga siya. Ano ba? Ilocano kayo, di ba? Yes, ma'am. Ilocano, sabi nila kuripot daw. So, hindi naman siguro. Madami na. Pero meron akong nakasama na kuripot. Nung nasa Kuwait ako, meron akong nakasamang mga Ilocana. Pero okay naman, babait naman sila. Hindi naman nadamot. Parang kasabihan lang ata yun. Sa lahat naman ng hindi naman po yung dahil doon sa pagka-identify na kuripot or what. Kahit ano naman pong mga pinagmulan, natural po na ang tao mabait. Mayroon din po siyang natawag nito. Bad side, good side, ganun po. Hindi po doon sa kung ano po yung pinanggalingang lugar. Baka may gusto pa kayong itanong. Mag-abroad daw. Wala na ako. Mag-abroad, ma'am. Di aalis na kayo ngayon. Ay, itong month na Hindi to. pa. Mga ano pa siguro. Next month or maybe November. Kasi waiting pa eh. Kasi pa. Ilang taon na po kayo, ma'am? 32 po. Ikaw, sir? 35 na mukhang 53. Okay. May following na 53. Ilang taon na po kayong hiwalay sa asawa niyo, ma'am? Kasal po kayo, no? Ay, hindi po. 6 years na po kaming hiwalay. May pamilya na din siya ngayon. Sa 6 years, nag-abroad ka na lang? 6 years ding abroad. Dahil sa pag-abroad mo, naghiwalay kayo, no? Ayaw po, DJ. Yan naman talaga lagi ang rason eh. Naghahanap ng malapit. Paano yan? Magkatuluyan po pala kayo nito ni Sir. Paano? Baka sa abroad ka na naman. Ay ako, mabait naman talaga. Mabait naman ako eh. Pero depende naman kasi sa lalaki yun. Kasi ayun, yung ex ko hindi nakatiis yun. Kaya malamang, siyempre, nag-asawa ka nga tapos sasama mo, wala. Isang ngayon, happy family ka ngayon kasi meron na siyang meron na siyang anak. Yung kasi yung malayo sa isa't isa sa partner, malaking factor talaga na matitempt pa sa isang tao. Kaya lang, siyempre, ang pinakadabis na labanan pag ganyan, para malabanan yung distance, siguro yung open lagi yung communication para hindi tumamlay yung relasyon ng magka-partner. Kasi kung bihira mo siyang nakakausap or what, tapos may bali niya sa iba yung attention niya, doon na siya makakapag-commit ng pagkakasala, lalo na kung hindi matibay yung pundasyon ng relasyon niyo. Ganun yun. Hindi pa ba matibay yun? May iniwan na siyang anak sa akin. Hindi lang talaga siya nakontento. Hindi lang talaga siya nakontento. Ilang beses ko na siya binigyan ng ng chance, kaya lang hindi talaga nabago. Bakit po kailangan po ninyo mag-abroad that time, ma'am? Wala siyang trabaho? May trabaho naman po. Kaya lang, sobra kasi yung na-depress that time nung nag-abroad talaga ako. Wala talaga akong balak mag-abroad. Kaya lang nung namatay yung father ko, hindi ko matanggap. Kaya sabi ko, para makapag-move on ako, tapos sumabay pa na nagka-problema kami that time. Yun na nga, nag-aaway na kami. Start na kami nag-aaway. Tapos, ayun. So, naisip ako mag-abroad. Hanggang sa nawili na ako. Tapos, kakauwi ko lang last March. Tapos, babalik na naman ulit.
Pagpunta mo na ng Saudi, hiwalay na po kayo kaagad. Hindi pa po. Nagkaayos pa kami. As in, naging okay kami bago ako umalis. Nag-usap kami ng maayos. Tapos, 4 months ako sa Saudi. Nung nalaman ko na buntis yung girl. Tapos, yun, nag-abroad nga po ako kasi na-depress ako dun sa father ko nung namatay. Tapos, nadagdagan pa nung nalaman ko nakabuntis siya. 4 months pa lang ako sa Saudi. Kaya ang problema, hindi pwedeng dagdagan ng isa pang problema. Yun ang nangyayari sa'yo eh. Kaya, yun. So, at least di kayo kasal. Umuwi ako ng... Ay, hindi po. Hindi. At ano din ilang beses din kami nagplano magpakasal, hindi din natuloy-tuloy. Hindi talaga kami talaga siguro sa isa't isa. Laging malas. Sa 6 years, 6 years naman siguro, may naging boyfriend ka naman pa, ma'am? Meron naman po. Ano nangyari? May naging karelasyon din naman for 2 years. Oh. Naghanap din po. Naghanap din. Malayo din ako. Malayo din. Yun nga lang, malaking part kasi yung distance. Pag kasi siya matitis doon yung patient. Hindi kasi ako yung tipo ng tao na mabilis sumuko. Sila yung sumusuko, hindi ako. Ganon. Bakit kaya? Hindi ko po alam. Madaling siguro, madaling matukso. Siguro. Pero naniniwala ko nung yung pagmalalim yung pundasyon talaga ng relationship. Malayo ka man, pero malayo man ang isa't isa. Hinayaan ko na lang. Hindi ganun madaling masisira yung relationship. Lalo na, pinaka-importante kasi dyan, yung communication. Kasi may din, hindi naman masisisi din, no? Kahit mali po yung part ng lalaki na ginawa ng ganun nga. Pero yung biologic, may pangangailangan yung lalaki na kung saan matitis sa kanya yung patient. Kung di niya ganun yung sabihin na natin pagpamahal niya sa'yo, ayun, hindi siyang matukso. Kung sakaling magkaroon po kayo ng boyfriend, ma'am, kung sakaling magkaroon po kayo ng boyfriend, babalik pa rin po kayo sa abroad? Hindi ka nahihinayang sa oras, sa time mo, na maging masaya, magkaroon ng magandang, bumuo ng pamilya ba? Siguro nakaipon ka naman na 6 years. Depende po sa sitwasyon, DJ. Depende. Malalaman po hanggang 2 months. Ayun. Pagbuti mo yung trabaho mo doon, ma'am. At saka paglabanan yung siguro yung homesick kasi yan yung kalaban daw ng homesick. Sa homesick. Hindi po, sir. Hindi malalaman daw po, sir, after 2 months, sabi niya, kung matuloy o hindi. Depende daw po sa iyo yan sa 2 months kung gusto mo siyang asawahin. Siguro magandang pagkakataon po na magkakilala muna po kami. Ganon din po siya kung ano po yung nasa isip niya. Maganda rin po na subukang sumali dito dahil yung intention is maghanap ng kapareha. Pero hindi naman agad-agad na magde-decide na yun. Siguro kung mabigyan ng pagkakataon na after dito at nagtuloy-tuloy yung communication at mas lumalim pa yung pagkakakilala namin, siguro mas doon pa mas hindi mo naman kasi makilala yung isang tao kung sa nag-uusap lang kayo cellphone, di ba? Naniniwala naman din po ako doon yung hindi mo siya makikilala kung hindi mo siya nakakasalamuha, hindi mo natatanong yung mga kasama niya sa bahay, sa trabaho, etc. Pero mayroon yung mararamdaman ko kung totoo or sincere yung isang tao sa'yo.
Sayang kasi Tama. yung time. Tulad po sa inyo, sir, wala pa ako kayong anak. Oh. Ako nga po eh. Kung May mga, yun nga eh, may mga relationship din na noon sa sobrang paghihintay, hindi na nakahintay. Ganun. Pero okay lang naman kasi masaya naman ako sa napunta ng buhay nila. Kahit hindi naman siguro pinagtagmulan pero hindi tinadhana, sabi nga nila. Pero meron Ang kayong buhay nakadip. naman, wala po. As in, binata po ako, ma'am. Matanda lang mukha ko pero binata. Binata po. Pero may mga naging seryosong relasyon na kung saan masasabing papunta na. Kaya lang di nag-success eh. Ayan. Kaya naging single ulit. Single kasi wala namang girlfriend or what. Tumagal din po. Oo, yung iba 3 years, 5 years, yung last 7 years. Wow. Ano ang nangyari? Bakit hindi kayo nagkatuluyan? Siguro sa part na yun is kasi nakatilibays po tayo. Respeto na lang din sa kanya sa relationship na nabukay. Ayaw ko na ikwento kung bakit. Pero siguro may sa katulad din sa mga common na relationship, may mga hindi pagkakaintindihan, mga individual differences, mga ganun. Hindi naman maiiwasan yan. Meron din siguro yung bigla lang nawala yung feelings ng isa, kaya nag-decide na lang na maghiwalay, mga ganun. Pero ang dabis nun, kahit maghiwalay ka sa kapartner mo yung kuan, siguro yung piliin nyo kung ano ikakasaya ng kapareha mo. Kasi doon din matitest din na isa pa na kahit maghiwalay kayo, mas importante yung ikakasaya ng partner mong aalis na or what, ganun. Kasi sa lahat naman ng tao ang ninanais sa magiging kapareha niya yung maging masaya din yung partner mo, ganun. Kaya hindi lahat ng pagkakataon siguro na yung ninanais natin kukuha natin. Ganun po yun eh. Gets ko naman yung point. So yung sinasabi nilang pinagtagpo pero hindi tinadhana. Totoo yun. Pero minsan hindi rin ako naniniwala kasi sa tadhana eh. Minsan. Bakit? Mas naniniwala ako dun. Kasi ang tadhana, Hindi ka naniniwala sa tadhana, pero sa destiny naniniwala ka. parehas lang din yun, ma'am. Tadhana at saka destiny, ma'am. Eh. Ay, ganun ba? Tagalog in English na. Tinagalog pa lang ba? Hindi Pares naman lang sa pala lahat ng yun. pagkakataon po. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Kasi malaking bagay or factor yung kuan. Yung desisyon. Yung desisyon mo ngayon, yun yung magiging resulta kinabukasan. So, ibig sabihin, kung na-decide kang ganito, yun na talagang magiging resulta. Pero may mga pagkakataon din na hindi mo alam mangyayari bukas. Kaya lang malaking epekto yung desisyon mong ginagawa mo sa kasalukuyan sa mangyayari bukas. Parang ganun. Meron din namang nagdidesisyon ka agad-agad, tapos hindi ba pwedeng pagsisihan mo muna bago mo gawin? Kasi Sige, minsan sinasabi nila nasa huli ang pagsisisi. Pwede ba magsisi ka muna sa una bago sa huli? Para, di ba, walang nasisirang pamilya, walang di ba? Pwede bang gano'n? May paliwanag naman dyan eh. Ang tao kasi, paggalit o masaya, nananag yung emosyon. Pag nananag yung emosyon, lalo na paggalit ka, hindi ka nakakagawa ng magandang desisyon. Kaya minsan, pag medyo intense or nakapaka-emotional mo kasi ng tao, huwag kang gagawa ng mga major decision. Kasi doon nagiging kwan yung isang bagay na nagsisisi tayo kasi nag-decide ka na hindi mo na pag-isipang mabuting epekto ng desisyon mo. Kaya yun, nagsisi ka. Ganon. Kasi sa bawat decision naman mayroon niyang effect either positive or negative. Yun, ma'am. Kaya yung halimbawa yung sa inyo,
Hindi ko naman po alam anong kwento. Pero ang pinaka-the best dyan maayos yung paghihiwalay. Maayos. Mas maganda pa rin na yung walang ang tawag nito, masyadong bigat sa dibdib. Sa inyo, naghiwalay kayo, meron nga masakit, kaya lang hindi na may balik pag nangyari na kasi. Ang gagawin na lang, mag-move on na lang. Tuloy ang buhay, di ba? Tulad sa inyo po. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang buhay. So, kung mabibigyan, sabi ko nga, sumali ako dito for the experience. At the same time, kasi avid fan ako ni Sir. Lagi akong nanonood. Natutuwa ako sa mga napapanood. Experience Kasi may mo mga pagkakataon din na kung napapanood mo ganun din yung sitwasyon mo minsan. Kaya nakakatawa. Tsaka nakakapulot ka rin ng mga magandang aral mula sa mga nai-share ng mga sumasali. Ikaw po ma'am, anong purpose nyo sumali po kayo dito? Ma'am? Ano pa? Anong purpose mo? Kasi kay sir, gusto niya experience sa'yo. Anong purpose mo sumali ka? Experience. Yun lang. Hindi naman experience yung kanpo. Naghanap lang ko ng kaibigan. Experience. Kung mayroong Anong experience mo yun? Yun lang. Sa akin ng kaibigan, kung totoo talaga yung pala rin, hindi kaibigan. Oo. Friends. Pwede namang friends. Ganon. Ayun. Kasi hindi din naman ganun katali eh. Lalo na malayo. Tsaka, Nakainom po ba kayo, kuya? hindi. Hindi. 3 years, 2019, 2024. Hindi ko naman po itatago na umiinom ako dati. Kaya lang, tinigil ko na lahat wala na akong bisyo. Yung bisyo na lang na kumain ang hindi ko tinatanggal. Yan lang. Oo, talaga huwag mong tanggalin yun. Baka bukas di ka nang gumising. Hindi, joke. Bakit ako? Ikaw pa. Joke lang. Joke lang po Hindi, biro lang din. Yeah. Wala ka na? Dati, wala ka na? umiinom din po. Baka may ka pa, baka may gusto ka pang itanong. Ayun, so malapit ka nang mag-flight, ma'am. Bon voyage ba ang tawag doon? Yung... Wala pa. Waiting pa din. Pa-process pa ako. Sana nga, abutin pa ako ng abutin pa ako ng December eh. Ang boring kaya mag-December sa ibang bansa. Alam mo lang. Lalo na kung meron kang dito sa Pinas. Iba din kasi ang celebration natin eh. Very, yung family test natin. Saan po yung anak mo ngayon, ma'am? Sinong nag-alaga? Mother ko po. Ilang taon na yung anak mo? Santo Sena na yung anak ko. Di ay joke. Santo Sena. O ilan ang anak? Ganun. 3 anak ko. Meron na yung panganay ko, grade 7 na siya. Tapos, yung babae ko naman is grade 6. Tapos, yung bunso ko, 6 years old na yung anak kong bunso. Lalaki na. Taga doon din po ba yung ex-husband niyo po, ma'am? Pag nagbabakasyon ako, nagkikita kami pero nagko-cross siya ng landas. Ako straight ako ng daan pero siya nagko-cross siya, naghahanap siya ng daan kasi syempre nahihiya siguro sa ginawa. Mayroong factor din yun kasi siya yung may kasalanan eh. Siya yung nagloko eh. Pero ang maganda pa rin at least kahit yung responsibilidad niya bilang ama. May may bigay niya sa'yo. Not sa'yo kasi wala na. Doon lang sa anak mo pwede na siguro yun. Diba? Minsan meron, minsan wala.
Okay lang Lalo yan na kasi ngayon, hindi lalo mo na rin ngayon na masisisi yung ano part niya, siguro ng lalaki, kung lalo na kung walang stable na trabaho. ewan ko, hindi ko na din alam kung ano yung pinabubuhay niya ngayon. Hmm. Wala kang plano, ma'am, na ayun nga pala, no, mayroon na siyang kinakasama. Paano Oh, yan pag nabigyan ng pagkakataon, ay, balikan ka niya? no. It's a big no talaga. Wag na. Kahit wag na siyang bumalik. Hindi ko siya kailangan. Bakit? Tagot na tagot ka, kasama mo siya Hindi dati. na. Sobra-sobra na yung pagpapasensya at pag-ano ko sa kanya. Ilang chance na yung binigay ko. So, napagod. Sobra-sobra na akong napagod. So, okay na ako. Ilang chance po ba binigay niyo, ma'am? Kasi sabi niyo okay naman po kayo nang umalis po kayo. Siguro, kahit nung hindi pa ako umalis, nagloloko na siya. Hmm? Pinatawad ko pa rin. Hmm. Binigyan ko pa rin siya ng chance. Nagluloko Hindi lang na? 5. Nagkaroon na siya ng chicks, ma'am? Gwapo siguro o gwapo siguro yung asawa mo, ma'am. Hindi naman. Pag Hindi naghiwalay na kayo, doon malalaman. Pag naghiwalay na kayo, doon mo malalaman na pangit pala siya. Siguro sa Doon mo- dalawang factor yan eh. Ugali at saka yung Doon, physical. doon mo marirealize, ay, ang pangit pala ng ex ko nung pag naghiwalay na kayo. Ano? Ganun pala yan. Mm-mm. Buti hindi ako tinawag na pangit nung ex ko rin. Akala mo lang yun. Hindi niya ako tinawag Akala na mo pangit. lang, hindi mo alam. Baka mamaya, Oo. di ba? Ikinikwento ka niya sa iba. Oh, Siguro sabi niya, kagaya sa ngayon. wakas. Mapapanood niya to. Pag napanood niya to, Hindi naman siguro kasi doon yung malalaman na pangit pala siya. Hindi naman siguro. Kasi kahit hindi niya alam na sumali ako dito. Before we separate naman ng landas or naghiwalay. Hindi ba? Yung Tsaka, yung ex ko, sana Okay. mapanood niya to. Ay, Para kayo. makita niya na kung gaano siya kapangit nung naghiwalay kami. Ganon. Nakakatakot pala makipalit na papangit, no? Paano na yung pagpangit? Pangit na yung tao, literal na pangit. Tapos Hindi, nakipag-iwalay, hindi. pwede. Anong tawag doon? Sobrang pangit na. Wala na. Ganun na Ano yun. na siya nagloko na siya Tsaka may pamilya na, may mga anak na siya. 2 na yung anak niya ngayon. Hanggang ngayon po ba, ma'am, hindi mo nasabi sa kanya na pangit siya? Wala pa? Hindi pa. Ngayon, sana nga po mapanood niya to para malaman niya na pangit siya. Paano yun, ma'am, kung halimbawa, no? Alam ko na kung bakit sumali to si girl para mapanood lang ng asawa niya, malaman ng asawa niya na pangit siya. Naging tayo, tapos naghiwal tayo, tatawagin mo din akong pangit, no? Kasi literal na pangit, no? Tapos, nakakatakot na maging partner mo, tapos sasabihin mong pangit yung kapartner mo pag naghiwalay. Hindi, kasabihan nila yun. Bali kasabihan yun. Kapag naghiwalay daw kayo, doon mo marirealize na ang pangit pala ng ex mo. For the reason siguro na hindi dahil pangit siya. Pangit Ano lang? kasi naghiwalay dahil may For pangit saying. na nangyari. For saying lang naman. Pero yung memory, siyempre, hindi mo talagang masasabing pangit kasi kahit ganun yung nangyari sa inyo, may magandang memories pa rin yung nangyari. Oo naman, sa lahat po ng relasyon siguro, pinakamaganda na alalahanin mo yung masayang kasama mo yung partner mo. Kasi kung isipin Pero mo kahit yung gano'n pangit, naman kahit gano'n naman yung nangyari, never naman ako nagtanim ng galit sa kanya kasi kagaya nga para sa mga naging mabait pa rin ako Meron sa yung kanya. Di ba? magtanim ng kabutihan para ang bunga ay kabutihan din. Tama ba, ma'am? Yun ang Sobrang sabi. bait. Sobrang bait ko, hindi ko kinuha yung motor sa kanya. O, di yung ibang babae ang sumasakay ngayon. O, di ba? Ay, binilan mo ng motor. Ala, ang ganda pala ng magkarelasyon ka, ma'am, no? Binibilan mo ng motor. Siguro, kakaroon din ako ng motor. Joke lang.
Ay, Sabagay ginawa may ko motor yun. na ako, kaya lang yung motor ko Binigay ko sa kanya yon para din sa mga ay, nasa na. Kaya lang maganda paano yun. Panghanap buhay. Yung ginamit ko sa tricycle driver kalokohan. siya. Baka yung binili mong motor, ma'am, big bike, mainit Hindi, sa mata ng mga babae pag pang-ano big bike, astigin eh. Okay naman, pang biyahe mo sana. Kaya lang ibang babae pala yun nakikinabang. Yan. Anong adyo na pala, ma'am, doon sa province niya? Bali na sa Bacolod kami. Bacolod. Kung from Manila to Bacolod ang sinasakyan ay ang tawag dyan? Ferry ba ang tawag doon? Pwede Or din sa namang barko. airplane? Barko, pwede din namang barko, pwede din namang plane. Pero sa akin kasi kapag magbabarko kasi medyo hassle masyado sa biyahe. Eh, mura lang naman ang ticket. Kaya nag-iirap na na. Sana all. Hindi ko pa kasi na-try sumakay ng airplane. Baka sakali kung ikaw yung sa'yo ko mararanasan na masakay sa airplane papuntang Bacolod. Wow. Pero sila mama ngayon nasa Rojas Capiz sila mama ngayon. Doon daw marami ang Capiz eh. Walang ganon. Walang ganon sa Bakit? Capiz. May sinabi ba akong... Alam ko na yun. Hindi ko pa naman tinapos yung sinabi ko eh. Alam ko na yun. Sa Capiz, doon daw maraming babaeng malalambing at magaganda. Hindi ko sinabi kung ano yung laman ng isip mo ha. Yung totoo, anong sasabihin mo? Yun nga, doon matatagpuan ng mga babaeng magaganda daw at malalambing sa Capiz. Akala ko, Ano ba iniisip mo, ma'am? Ano mo na yun? Hindi ko pa nga alam, kaya tinatanong ko sa'yo. Kung alam ko, hindi ko tatanong sa'yo. Hindi, kasi yung kasabihan kasi nila, pag narinig nilang Capiz, di ba maraming aswang doon? Ganun. Siguro palagi ka ng lola kasi puro kasabihan eh. Ay, oo. Ang hilig mo doon, puro kasabihan. Sa bagay sa province ka talaga eh. Lola. Sabi ng lola ko ganito. Kay Papa din lolo naman. ko ganito. Kasi, Papa, Lolo, ganun, Lola. Tsaka si Mama din, si Papa maraming kasabihan. Alaga ko nung lumaki ako sa lolo't lola ko kaya sobrang mapalad daw kasi iba yung palaki ng mga lolo't lola. Ilan pala kayo magkakapatid? Konti lang po kami, ma'am. 11. Ay, maganda yun Ito kasi kaya 11. Mas masarap yung marami kang kapatid. Masarap na hindi naman ganun kakwan eh. Kasi Pangilan ka sa kahit madami kayo kung pangalawa sa bunso. Bali, dalawa na lang kaming walang asawa. Yung susundan ko, ate ko, tapos ako. Yung lahat na mayroon ng pamilyado na lang. Ikaw na lang walang asawa. Kinukulit na nga ako eh. Sabi ko naman. Sana. Hinihintay ko yung taga Bacol na makikilala ko. Arat na. Sayang nga lang. Arat na. Super peri. Arat na. Arat na, kuya. Ilang taon mo sa abroad, ma'am? Tapos babalik ka po. Naulit na yan. 2 years ako sa Saudi, tapos 4 na taon ako sa Kuwait. 6 years. Tapos babalik ulit ako ng Saudi. Ilang usually 2 years to 3 years na. Dalawa. Mga ganun. 2 taon lang. Depende na sa'yo yun kung gusto mong mag-extend or di ka muna uuwi. Pero ako kasi every 2 years talaga umuwi ako. Kung mabibigyan ng pagkakataon, ma'am, after nitong online video call na to with the naka-televise,
Hmm. Kung mabibigyan ba ng pagkakataon po. Na? Paano ba 'to? Kung sakali Kaya mo yan. kung ang hirap sabihin kasi mahiyain ako. Go Mukha lang. lang akong walang hiya pero mahiyain, eh. Sige lang, go Off cam lang. na Kaya lang. mo. Hindi, sabihin mo na ano nga. Para naririnig din ni DJ, oh. Yung ang mabigyan ng pagkakataon at nagkaroon pa tayo ng chance, sorry po, ulit. Kung nabigyan ng chance after nito at gusto niya akong kausapin ulit o gusto kitang kausapin, mapagbibigyan ba yung ganong sitwasyon po? Oo naman. Kahit sa off-cam, ganon. Opo. Yun yung naman. Sa akin naman, naghanap ako ng mga kausap, kaibigan, kung papalarin, yung from kaibigan to kaibigan, pag nagkakilala na, ng medyo mas malalim pa. Kasi mahirap na mag-decide through ganito lang tapos biglang hindi rin ganun kadali kasi. Oo naman. Pero ikaw po ay handa na sa isang handa na sa sitwasyon na maghahanap ng kapartner o kaibigan na lang muna. Not partner, mabilis masyado. Friends. Hindi naman kasi, sa akin naman kasi, hindi kasi ganun kadaling, alam mo yung tiwala. Diba? I-earn mo yung tiwala na yan kasi hindi ganun kadali, lalo na sa part ng situation pinagdaanan. Sa akin naman, lalo na kasi pag, alam mo yun, na pagdaanan ko na 2 beses na. So, tiwala talaga yung isa pa malayo. 2 beses mo? Ibig sabihin, may former ex ka, tapos meron kang naging karelasyon. Meron akong, yun nga kanina sinabi ko, di ba? Meron akong naging boyfriend na 2 years. Saan? Doon sa abroad, dito po? Nandito, bali nung nagkakilala kasi kami is, nasa Kuwait ako, tapos nasa Saudi siya. So, umuwi ako, tapos, ayun na, nung pag-uwi ko, okay pa kami. Tapos, hanggang doon na, hanggang sa nakauwi na ako. So, may nangyari, ma'am? Parang biglang parang nakauwi ka na sa kanila o sa inyo? Joke lang. Sa amin, syempre, hindi naman ako uuwi sa kanila na na hindi ko siya na-meet. So hindi kayo nagkita, ma'am, personal? Hindi po. Walang nangyari. Sa lang, pero nasa Saudi po kasi siya. So, nung nandito na nakauwi na ako, doon, parang meron ng something na parang hindi mo na siya makausap ng maayos. Lagi na siyang busy. Siguro. Hanggang sa, isang umaga na hindi na lang siya nagparamdam na hindi na siya sumasagot sa mga chat saka sa tawag. So, yun na. Yung mga instinct naming mga babae kasi nagkakatotoo yun. Anong instinct po, ma'am? Pag may nararamdaman kasi kaming hindi maganda na like anong yung nararamdaman hindi maganda na yan, ma'am? na parang may something, na parang may iba na parang ayun ano na. Ano nga po yung something na yan, ma'am? Na meron ng iba. Na meron na siyang iba, na meron ng hindi ako nagkamali. Yung hinala. Yung instinct hinala. Yes. Ayun, meron din kami. Ano? Kaya sa lalaki kasi medyo pan siya. Sa bagay, depende sa lalaki. Meron din kami, kaya lang kami, ang mga lalaki kasi hindi masyadong maboka o mabokal sa pan. Meron din. Mararamdaman mo yan eh. Pero not mararamdaman true feelings, yung kung paano kanya pakikitunguhan, may magbabago sa kanya pakikitunguhan. Okay naman kami nung nasa Kuwait pa ako eh. As in, okay talaga, walang nung umuwi lang ako na, although, lagi naman ako nag-update sa kanya, lagi naman ako kung saan ako pupunta. Umuwi ka sa Pinas, ma'am, then nasa abroad siya. Tapos,
alam niya lahat na kayo po'y na may pamilya na. Alam niya. Kasi 2 taon, hindi ko naman po pwedeng itago sa kanya. Tapos ayun. Hanggang sa... Sige. Pag Friday kasi wala siyang pasok. So, nagsinungaling. Doon pa lang, nagsinungaling na siya kasi sabi niya wala daw silang wifi. So, yun. Baka wala namang Tapos, talagang kuhan. Tinawagan ko siya, nag-ring yung cellphone niya. Kaya nung sinagot niya, naka-mute. So, may nakikita ako pero madilim. So, sabi ko bakit naka-mute? Totoo, naka-mute. Sabi ko bakit walang boses. Tapos biglang niya pinatay. Tapos yun na. Baka nasa-CR naman, ma'am. Baka kailangan naman na i-open niya. Hindi. Biglang biglang nag-chat siya na kung sino daw ako. Sino ka ba? Sabi naman sa chat. Sabi ko, ha? Gulat ako. Sino ka ba? Sabi niya. May na siya, may acting na siyang hindi niya ako kilala, yung something na gano'n. Di ba, sa'yo, kaya... Baka kuhan siya, yung dalawa yung identity, anong tawag nun? Dual identity, anong tawag nun? Mayroon siyang something na nag-iiba yung kanyang kuhan. Pero hindi naman siguro. Hindi ko alam kung ano yung trip niya sa buhay, so hinayaan ko na lang siya. Sinuportahan ko siya kung ano naman yung trip niya sa buhay. Hanggang sa nawala na lang hanggang sa nawala yung communication namin, hanggang sa hindi ko na talaga siya nakausap. Sige. Connected na po kayo sa isa't isa. Maraming salamat. Tuloy-tuloy po yung pag-usap ninyo off-cam. Thank you. Thank you po. Thank you din po. Andyan yung asawa nun sa katabi niya, tapos sinasabi niya na lang na nag-away sila. Sinong tumawag? Hindi ko yun kilala. Sige nga. Tapos chinat ka niya kung sino ka.